Sa Sabado na po magsisimula ang overseas absentee voting para sa mga OFW at pinaghahandaan na yan ng Konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong. Samantala, patuloy ang panunuyo ng mga kandidato sa pagkasenador sa loob at labas ng bansa. May report si Tina Pangariban Perez. Sa loob at labas ng Metro Manila, nanligaw ng mga botante ang mga miyembro ng 8 Diretso. Sa Minalin, Pampanga, bumisita si Bam Aquino. Sa PICC nagpunta nitong Sabado si Samira Gutok. Kanina nag-ikot sa Cebu si Mar Rojas, habang lubahok sa protesta sa tapat ng Chinese Embassy si Chel Jokno. Ang mga kandidato ng hugpong ng pagbabago nangampanya sa Surigao City, kabilang sina Pia Cayetano, Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada, Dong Mangudadatu, Jiggy Banicat, Francis Tolentino, at Cynthia Villar. Ang ilang miyembro ng HNP nagtungo rin sa Tandag City. Nagpunta naman sa Masbate si Bongo at Laguna si Bong Revilla. Cebu ang pinuntahan ni Dan Roleda, si Grace Poe, nanuyo ng mga botante sa Cainta, Rizal. Sa Quezon City nanligaw si Willie Ong, nagtungo sa Taguig si Alan Montaño, Bawan Batangas si Ding Generoso at Malolos Bulacan si Larry Gadon. Sa General Santos City si Juan Ponce Enrile. Nagtungo sa Macau at Hong Kong si Glenn Chong. Nasa rally rin sa Chinese Embassy si Nery Colmenares, Leody de Guzman at Sunny Matula. Sa Bataan si Melchor Chavez. Sa Bacolod naglibot si Nancy Binay. Nasa Laguna kahapon si Jonathan Valdevarona. Nasa Bukidnon si Lito Lapid. Patuloy naming sinusundan ang aktibidad ng iba pang kandidato. Simula na sa Sabado ang overseas absentee voting. Tatagal ito hanggang araw ng eleksyon sa Pilipinas sa May 13. Hinihikayat ng Commission on Elections ang lahat ng mga Pilipino abroad na makiisa sa eleksyon. May pagkakataon silang bumoto ng 12 senador at isang party list group. Sa 81 bansa, 41 gagamit ng vote counting machines. Manual naman ang gagamiting sistema ng botohan sa iba pa. Base sa datos ng COMELEC, mahigit 1.8 million ng overseas absentee voters sa iba't ibang bansa ngayong eleksyon 2019. 1.7 million sa kanila ay land-based, sea-based naman ang natitirang mahigit 40,000. Pinakamarami sa mga OAV ay nasa Middle East at African region. Kasunod ang Asia-Pacific region, North at Latin America at Europa. Sa Hong Kong, kung saan may mahigit 87,000 na rehistradong botanteng Pinoy, nagsisimula na maghanda para sa botohan. Tinipon na ng ating konsulado ang mga lider ng mga organisasyon ng mga Pilipino roon para paalalahanan tungkol sa mangyayaring botohan. Gayunman, mas kaunti raw ang bilang ng mga botante ngayong eleksyon 2019 dahil may mga kababayan tayong umuwi na ng Pilipinas o kaya'y lumipat sa ibang bansa. Bukod sa mga boto sa Hong Kong, doon na rin bibilangin ang mga boto ng mga kababayan natin mula sa ilang karatig bansa. Tina Pangariban Perez, GMA News.